Magandang umaga, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Patuloy na nararamdaman ang pananalasa ng bagyong Verbena sa bansa. Sa Carcar City sa Cebu, nakuhanan ni Ana Tilde ang sitwasyon sa labas ng kanilang bahay sa Barangay Poblacion 3. Kita ang rumaragasang baha Martes ng madaling araw sa labas ng kanilang bahay. Ayon sa ulat, shear line na dala ng bagyong Verbena ang nagpapaulan ngayon sa Cebu. Sa puntong ito ay alamin natin ang pinakahuling lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Makausap natin sa Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Magandang umaga po, si Maan Makapagal po ito ng PRTV News. Yes, magandang umaga po Ma'am Maan at sa lahat ng ating mga tipakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Kasalukuyan nga pong si Tropical Depression Verbena ay kumikilos pakanluran, hilagang kanluran at nagkaroon nga ito ng ikalimang landfall ngayong umaga around 7:40 a.m. dito sa may San Lorenzo, Guimaras. Patuloy pa rin niyang may taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro nito at mga pagbugso na umaabot hanggang 90 kilometers per hour. Patuloy nga itong kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Yung malalakas nga na hangin nito umaabot 200 kilometers mula sa sentro. At base nga sa nakikita nating senaryo ay patuloy nga itong tatahak pa kanluran, hilagang kanluran, maaari pang may isa pa itong o dalawa pang landfall bago tuluyang makalampas ng ating kalupaan ng bansa at ang susunod maaari dito nga sa may katimugang bahagi ng Panay Island bago nga ito makarating ng Sulusi mamayang hapon. Inaasahan nga na maaaring dito sa Sulusi or pagkatawidan nito sa may northern parts ng Palawan ay doon ito mas patuloy pang lalakas at maaaring umabot ng tropical storm category at inaasahan nga na papalabas na to ng ating Philippine Area of Responsibility ng Huwebes ng madaling araw. Kaya naman patuloy pa rin nakataas ang wind signal number 1 dito sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, northern and central portions ng Palawan, including Calamian, Cuyo and Cagayan Silio Islands at mainland Masbate. Kasama din dyan ang Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte at sa Mindanao, under signal number 1 din ang Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northeastern portion of Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, northern portion ng Misamis Occidental at ang northern portion ng Zamboanga del Norte. Patuloy po natin pinag-iingat yung ating mga kababayan under wind signals and hindi lamang po yung mga areas under wind signals ang patuloy na po na mag-ingat kundi pati halos sa buong bahagi ng ating bansa dahil sa patuloy na pag-iral nga ng northeast monsoon sa malaking bahagi ng Luzon, maging dito nga yan sa iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao na wala sa wind signal dahil nga sa epekto din yan ng mga hangin ni Verbena kaya mag-iingat po ang malaking bahagi ng ating bansa sa malalakas na paghangin. At in terms naman ng mga paulan, ngayong araw nga, asahan nga natin yung mga malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi nga yan ng Visayas dahil pa rin yan sa patuloy na epekto nitong si Bagyong Verbena. At sa ngayon, pinakamalalakas nga na mga pag-ulan ang nandito sa may Western Visayas, maging sa may Central Visayas, at dito nga sa may Mindoro Provinces, Palawan, na kung saan umaabot nga yan ng 100 to 200 millimeters. Samantala sa nalalabing bahagi ng Visayas, northern parts ng Mindanao, maging dito nga sa may parte ng Marinduque, Laguna, Batangas, Rizal, Bicol Region, Cagayan, Isabela, Aurora, asahan nga natin ang 50 to 100 millimeters sa mga pag-ulan. Yung mga paulan po na nararanasan dito sa Visayas ay hindi po yan dala ng shear line, kundi dala po yan direkta nitong bagyong si Verbena. At yung shear line po natin ng mga paulan ay hanggang dito nga lamang po simula Cagayan, Isabela, Aurora, Batangas hanggang Marinduque kasama ang Quezon Provinces. At inaasahan po natin na bukas kung saan maaaring nasa West Philippine Sea na nga itong si Bagyong Verbena, yung mga paulan nga na manggagaling dito ay pinakamalalakas sa may Occidental Mindoro,
maging dito sa may Palawan na abot ng 100 to 200 millimeters. At sa nalalabing bahagi nga ng Luzon ay magiging mga paulan yan dala ng shear line. At kasama nga dyan ang Metro Manila, kaya asahan na bukas may mga malalakas tayo ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila. Pagsapit naman ng Huwebes na kung saan nakalabas na nga ng PAR itong si Bagyong Verbena, yung mga paulan ay manggagaling na nga lamang sa shear line. At dito nga yan sa may Apayao, Cagayan, Isabela at Aurora. At aabot yan ng 50 to 100 millimeters. Patuloy pa rin ngang nakataas ang ating gale warning dito sa seaboards ng Northern Luzon. Kaya inaabisuhan po natin yung mga maliliit na sakyang pandagat, especially po at lahat din po ng mga maglalayag, kung maaari po ay ipagpaliban muna dahil napakadelikado ng pagtaas ng pag-alon. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla nag-uulat. Maraming salamat po, Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Kansilado na ang pasaporte na dating Presidential Spokesperson na Harry Roque, Cassandra Leong at iba pang akusado sa qualified human trafficking case. Ito'y matapos na aprubahan ng Pasig Regional Trial Court Branch 157 ang hiling ng Justice Department. Ayon kay DOJ Prosecutor General Richard Padulyon, ito'y dahil sa inisyuhan ng warrant of arrest sina Roque at Ong kasama ang 48 iba pa na kinasuhan ng qualified human trafficking kaugnay sa operasyon ng Philippine offshore gaming operator na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Si Roque ay kasalukuyang nasa the Netherlands kung saan humihingi siya ng asylum, habang si Ong ay huli umanong namataan sa Japan na lumabas ng bansa sa pamamagitan umano ng backdoor. Balita naman sa labas ng bansa, moderno man ang panahon, may mga bagay na dapat tao ang gumagawa tulad na lamang ng ating mga homework at assignment sa mga eskwelahan. Ito ang mensahe ni Pope Leo XIV, sabay sabing ang artificial intelligence ay makatutulong sa pag-aaral. Pero hindi dapat dito iasa ang ating mga homework. Sinabi pa ni Pope Leo sa halos 15,000 na mga kabataan sa kanyang question and answer session. Ayon kay Pope Leo, mainam ang AI sa pagtulong sa pag-aaral. Pero hindi dapat dito iasa ang mga bagay na tulad ng ating mga homework. At yun ang mga balita na kalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free to Air, Beam Channel 31, Signa Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang umaga.